Tanawan niyo sa Joshua chapter 1 in verse number 8. Isa lang ka bersikulo ang atong basahon. Tunaan na mo, diya sa iman daw. Amen. Ang gingon diri sa pulong sa Dios, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Magampo kita ang Diyos, magpanalangin sa iyang puno. Amahan namo nga nangitnon, salamat kay Lord ani kapunon, ngayong gihatag, salamat sa imong puno, nga mo ang Ginong nadunggan karon. Salamat sa mga katawhan nimo nga nimbalik karong hapon aron magsimba sa imo. Amahan, salamat sa mensahe nga imong giandam para sa among tanan. Lord, panalangini ang kining tanan. Andama kami Ginoo sa pagpaminaw. Gamita ang imong pulong nga mudasi sa amo o tabangi ang imong alagad nga mo'y magdala ug magwali sa imong pulong. Amahan mo na ako sa imong balag nga espiritu. Nasayod ka Lord. Ako mismo Lord God, ako ang ginakalis na kulang ang akong kanan. Limitado kay ko nga pagkatao. Kinahanglan kay nako ang imong perfect guidance Lord ug ang imong wisdom nga mao Ginoo kuno sa ako aron Ginoo nga mawali nako nga eksakto ang imong pulong tungod sa kining imong katuyuan sa among kinabuhi kini Lord God. Mahimo siya Lord God. Father God, I pray nga ikaw magpuno sa amuha sa imong balang espiritu, tagay kami kadaugan karon Lord. Among ginaangko na mahal nga wala di mabuhat kung wala ka. Masayuha kami sa among mga kasalanan, make us worthy Lord God to worship you this afternoon. Kini Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo, among Ginoo among manluluwas. Amen. Maraming salamat. Pwede na mo maglingkod mga igsoon. Ang atong iisgutan kanilang buntag sa una nato nga mensahe kay kung ang kinabuhi dili magiyahan sa pulong sa Dios. Na nakita nato may gala nga di maayo no ang mahimong resulta sa dagan sa tong kinabuhi. Kung dili ta guided sa pulong sa Dios. Amen. Importante gid mga igsoon nga tagaan nato panahon ng Bible ha, always spend time with the Word of God. Kanaman daghan siya mahimo, daghan siya matabang sa imo may gala. Dili lang mano kaya ang imuhang kalag boy pakauna ni hastay mo unang kasing-kasing limpiyuhan mga igala sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios may gala usap pagka-functional nila sa atong kinabuhi kay cleansing siya. Amen. Unang pulong sa Dios may gala gitagan siya gulagway sama sa usa ka tubig. Kaya ang purpose aning tubig mo hinlo. Amen. Mulimpyo siya. So ang pulong sa Dios salamin pud siya. Ang pulong sa Dios may mao pud ang manual sa atong kinabuhi. Usa ato aning gamiton kay maunay mo guide sa tuang lakaw nato. The Bible says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So kung dili ta gusto madisgrasya sama sa uban mga igala nga nakita nato nga nagadisgrasya. Kung nahulog sa aksidente mga igala, importante natay suga kanunay nga dala sa tuang kinabuhi. Amen. Amen. Eh di ba ikuha na ko sa inyo nga kung ang sakyan na wala kay suga, bisan pa may gala nga sige nakagbalik-balik ka ng dalanan na, pero kung gabi magbiyahe ka niya way suga, ang imuhang sakyanan posible gihapon nga mabangga ka. Amen. Kanya kasagaran kung madisgrasya ang mapala sa tawa na kamatayon. Hindi na Amen. gusto mamatay, di ba? Yan. So importante no gamita ang pulong sa Dios, no? Diha sa imong kinabuhi kay mauni suga sa imong dalan nimo. Now, karon mga higala, gibasa nato ang Joshua chapter 1 verse number 8. Ang atong paghisgutan na pud karong hapon kay unsa ang dapat buhaton nato? What should we do? So our life becomes guided by the word of God. Unsa kung dapat buhaton aron atong kinabuhi, no, magiyahan gid siya sa pulong sa Dios. Well, gibasa nato diri may igsoon, giinan si Joshua sa Ginoo may gala nga dapat ang libro sa balaod o ang pulong sa Dios dili dapat mubiya diya sa iyang baba apan iya kining pamalandungan adlaw o gabi. In other words, may gala, God is commanding us to read the word regularly. That's point 1 nato, no? Read the word regularly. Basaha ang pulong sa kanunay. Not just kung convenient ang imuhang oras may gala, but even mga higala nga sa imuhang kabisi o sa kahektik sa imong mga schedule, spend time, tagay panahon nga magbasa ta sa pulong sa Dios.
Amen. Amen. Dako kay di batabang sa imong kinabuhi may gala. Daghan kag mapulot, makapulot ka og bulawan diha sa pulong sa Dios. Bulawan means kaalam ba? You know what? Gingon sa Bible may gala ba no nga ang wisdom kuno is better than weapons of war. Amen. Gingon may gala ni Solomon may gala, wisdom is better than rubies. Amen. Amen. Dili ni ruby nga nadir, amen. Oo, rubies kanang precious stone, mahal nga kanang mga mahalin nga mga bato mga igsoon. Ha? So importante kayo nga basahon nimo ang Bible kay daghan kay kag makuha diha sa pulong sa Dios. Wa pa lang nimo na discover pero once na masugdan nimo ug naa kay makuha diha may gala nga kaalam sa pulong sa Dios, diha na nimo ma-enjoy ang pagbasa sa pulong sa Dios. So if Amen. we want our life to be guided by God's Word, then we must spend time reading it daily. Amen? Amen. Basahan na ito kadali ang Bible, no? Psalm chapter 1, verse number 2. Psalm chapter 1 and verse number 2. Sige daw, kamu ang magbasa. Sige daw, mga young people ang magbasa. Okay? Dindog mo mga young people. Mga ulitaw, dalaga. Psalm chapter 1, verse number 2. Kamu lang magbasa. Ready? Dana mo diha, say amen. Amen. Alright. Basahan niyo ang verse number 2 sa sabay. Kusog o klaro. Ready, begin. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Amen. So, ikuha ninyo, i-meditate ninyo. Salamat, pwede na mo maglingkod. I-meditate ninyo ang pulong sa Diyos adlaw o gabi. Amen. Amen. Don't let the Bible collect dust on your shelf, my God, but let it shine light on your path. Kung gusto natin ang Ginoo magiya sa atong kinabuhi kinahanglan, magbasa gyud sa Bible, mga igala. Siguro kung pangutanon ta mo karon man no, kisa sa inyo diri nagbasa sa iyong Bible every day last week. Amen. Basi gamay ra siguro makatindog. Kaya halos ang tanan diri wala basa Bible. May matanong, bisita ko sa mga member, makita na ko ang Bible nila sa ilang kwan, sa ilang bookshelf nila ba, o sa ilang shelf nila, mga murag dugay na din ako ang giga, wala gihilaptan, wala gikuha, wala gigamit, wala gibasa. So, importante kayo mga igsoon. Amen. Amen. Magbasag Bible. Dili lang kung adlaw Domingo, ha? Dapat adlaw-adlaw yun. Pakauna ang imuhang, unsa? Ang imong kalag. Amen. Kaya ang pulong sa Diyos Espiritu ni mao ni mubuhi sa imuhang kalag aron di ka maluya. Aron kung magbasa ka Bible, kung magsimba ka, di ka sigdo ka. Okay, kasama ang lawas ngayon nang hinahalag pagkaon kada adlaw, ang atong kalag nang hinahanglan po ni og pulong matag adlaw. Walay pulong, walay kusog. Amen. Amen. So kung wa kay kusog may gana, ang mahita buway may imong direction sa imong kinabuhi. Number 2, receive the word reverently. Receive the word reverently. Kung sa man ang reverend? With respect. Amen. Amen. Dawata ang pulong inubanan sa respeto o sa pagkapod. Amen. Amen. May mga uban, gidawat to ang pulong pero hasta po ng kuan-kuan. Diba? Mura man po ga-rebelde sa pulong sa Diyos. James Amen. 1:22. Tanawa ang sang gitulo sa ato diri sa Bible may gala. James chapter 1 and verse number 22. James chapter 1 verse number 22. Kung maminaw bitaw ang mutanan ug tarong maningkamot ko mahuman ko sa di pa moabot ang alas 3. Mga spiritual ngayon. Amen. Sige tanawin rin James chapter 1. Ang pala wala nag-email, aron din nga kwan. Aron din nga spiritual aron din ma-appeal. Sige. James chapter 1 verse number 21. Sige sa Bible may gala. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Pero tanawa, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Dawata inubanan sa pagpaubos may gala ang pulong sa Diyos may igsoon. Amen ba? Amen. Dawata siya nga may respeto may gala. You know what? Dahil lumata may gala nga makadungo sila sa pulong sa Diyos, wala nila gidawat inubanan sa pagtapot. Wala nila gidawat inubanan sa pagtuo. Ikaw mga igsoon, na nagsimba ka ron, nakadungo ka sa pulong sa Diyos. Ginaunsa nimo pagdawat ang pulong sa Diyos may gala. Igala pamina mo sa igsoon ti may ga, to be guided, we must have a teachable heart.
Amen. Kung wala tayo teachable heart, may gala, di ka matabangan sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang gamiton sa Dios, diha sa imuhang kinabuhi, aron matabangan ka sa imuhang paglakaw mga igsoon, diha sa usa ka dalan ngayong ginalakwan karon, ang pulong niya. Amen. So kung imuha na may gala kontrahon, imuha nang i-oppose, imuha nang i-reject may gala, imuha nang i-ignore mga igsoon, then paano ka matabangan sa Ginoo? Nya maaybi ka ampo-ampo din sa Ginoo. Lord, please tabangi ko Ginoo. Lord, please guide me. Okay? Iyahan ta ka, tabangan ta ka, but you have to listen to my instruction. You have to hear my word. You have to receive my word. And you have to respect my word. Amen. Kung kinahanglan mo buhaton ug sundon. You know what? May mga bang magpisanon, gasalig lang sila may gala sa ilahang pag-ampo nila. Saan sabihin sa inyo may gala? Dili ka tabangan sila, dili tungkol sige na yung pag-ampo may gala. Kung iyang pulong mismo, imuhang gina-reject. Your prayers may alam, mahimo ng kawang. Amen. Amen. Dili wang ha. Amen. Sa tayo ang ganun mo word? Wang no? Kanang imuhang pagkuhan mga igsoon, pag-ampo nimo, paminaw, mahimo na siyang kawang kung imuhang gina-reject o gina-ignore ang pulong sa Diyos. They Amen. go together. John 15:7 says, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Amen. May mga uban, oo, maayos sila mag-ampo, pero gapaminaw bagay sa pulong sa Diyos. Amen. Amen. Receive the word reverently. Ang Ginoo nagadiya sa tao nga andam maminaw sa iyang pulong, andam pud mo tuman. O tanawan ng uban, kasi ampo niya, waga paminaw sa pulong sa Diyos. Kasi pala nila, napandol gihapon. Nahulog gihapon sa sala. Ay, pangutanon nimo, gaampo ka o gaampo ko pastor, everyday ko gaampo. Yung ano yung nanay mo kinabuhi? Kaya wag ka nagapaminaw sa pulong sa Diyos. Amen. Kulang ka pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Di ka na paminaw, kung sa'y purpose sa GPS. Yes, location, aron i-locate ka sa tama. Nga, direction, tama? O, di ka mo gamit yung GPS. Kung may tabo sa imo ha. O, kung may tabo po sa imo, kung yung GPS, daot. Mawala po ka, para sa nahitabo na katong nag-youth camp. At ito dito tabo, Mount Apo Baptist, daga kayo Mount Apo di ay. Hindi nalapas. O, di ba? Di ka na paminaw, importante, gamito ni mo ang tamang na GPS, and that is the Word of God. Amen. Amen ba? Amen. Follow its direction. Aron di ka mawala. Na mga young people nakawala. Na mga Kristohano nakawala. Huwag karon nalibog. Kaya nawala man. Hello? Amen. Kaya kung ikaw nakakanunay relasyon sa pulong sa Diyos, di ka mawala. Kay balo ka, bisag asa ka pang naigala. Kay balo ka kung sa ibuhaton nimo. Amen. Amen. Receive the word reverently. Ikatulo, reflect on the word deeply. Amen. Reflect. Ang pulong sa Diyos, mura o kung sa mirror. Kisa rin sa inyo mga igala kaganina, sa wapa ka ng gawaso ni ani sa simbahan, nanalamin ka. Kumusta man yung namo? Oo, naghihapon di ba? Pero sa purpose na igala, anong manalamin ka? Aron i-check lang nato sa ato ang nawo o sa atong lawas ko, nabaway bugaw, sakto ba ato ang kuha nato, inginana, nabay man sa atong sanina, dili ba no? Aron nakita, maayo tatanawon mga igsoon. So, ang pulong sa Diyos is a reflection po ni siya. Iga na paminaw, kung imuha ba nung ikumpara yung kinabuhi sa pulong sa Diyos, makita din mo, dagan kay mga hinihiwi, dagan kay bugaw sa imong kinabuhi. Amen. Kung naman yung paminaw mo, sa atong kinabuhi ba no? Ang only nga butang nga dapat i-compare nato din sa atong kinabuhi, ang pulong sa Diyos, dili ang mga tao. Amen. Kung imo mga tao may gala paminaw, kung imuhang ikumpara ang imuhang kinabuhi sa pulong sa Diyos, imo ang tao nga reflection sa imong kinabuhi paminaw, daghan ka makita sa mga tao may gala nga dili maayo. Amen. Amen. Kung niya po, kana po may gala, tendency po na siya po, kaya ikaw makapanghambog ka, kaya nga naman, kung naka makita ang apan sa mga tao, pero pananaw mo sa iyong kagalingon, mas tarong ka. Amen. Hello? And Amen. that is pride. Pero ikumpara, itandik ang imuhang kinabuhi sa pulong sa Diyos. Ikumpara ang imong kinabuhi kay Hesus Kristo. Makita niyo mga daghan pa kay mga kulang sa imong kinabuhi. Dagang Amen. hugaw na kinahanglan ng piyuhan.
Amen. Amen. Usahay ba no, kanay ba no, sige na ta magsimba, sige na magbasa Bible, feeling nato, spiritual na ta, tarong na ta may gana. Pero may gana, kung imuhang i-reflect ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios, diyan mo makita daghan pa kay mga dapat iayos sa imong kinabuhi. Amen. 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 Gina mo ta? Amen. Nagunaon ba ka, natarong ka na? Kisan siya, nagunaon na ka, natarong na ka. Diyos ko na ka. Ayaw, ipangunaw na kay way tarong na to dire. Amen. Hello? Amen. Bisan kita may gala, no? Saved na ta. We are still sinners, saved by grace. Amen. Hello? It is only by the grace of God. Usa nga, walay dapat na to dire may panghambog na to itong galingon. Dili na to ikumpara itong galingon sa mga tao may gala. Kaya naman, may tendency, maging proud ta. May tendency mga igala ba, no? Mag-stumble ta. Kaya naman, naman tayo makita ng mga apan sa mga tao. Amen. Gets niyo na? Amen. O na kung ikaw mga lagad sa inyo, isitan o sa kinabuhi sa iyong paso na yun, nadyo kayo makita kapan sa kuha. Amen. Kunya mo na himuon mo nga pambato. Ay, ikaw magaling pastor. Huwag ka nangalagad sa Ginoo, nangalagad ka tao. Kaya ka, masama ninyo, kaya ako may gibutang sa Ginoo nga nabaw nimo. Hello? Amen. Compare yourself to the Word of God. Amen. Itapat ang imong kinabuhi kang Kristo, dili sa tao. Ang pastor tao ra na. Amen. Simbang tao ra ni. Ikaw tao ra pud ka. Walay perpekto nato diri. Amen. 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 Usa itapat ang imong kinabuhi sa pulong sa Dios. Reflect on the word deeply. Tanawa Psalms 119 verse 15. Psalms 100 Bible na? Amen. Okay. Di pa nagiging sa kayo joke si Edward, no? Napansin ako si Edward. Usog siya manungog sa lain, pero pag siya ang sumugot, huwag ka nang, no? Di pa siya kasakay ba? Psalms 119 verse number 15. At ito na yung mga higala. Magbasa daw tayo. Ang mga minyo na magbasa din yan. Mga people na ito ganina. Okay, no? Kita sa mga minyo. Minyo na? Sige, tindot na mga minyo na. Psalms 119 verse number 15. Pwede. Okay na. Sige. Okay, kita magbasa. Psalms 119 verse 15. Ready, begin. I will meditate and Amen. Salamat. Pwede na mo maglingkod. Kasabot ko sa inyong pagbasa. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Amen ba? Iyang ipamalandungan ba no ang mga kasubuan sa Ginoo and iyang girespeto ang iyang mga dalan. Higala paminaw sa pa. Meditation is not just reading. Meditation may is thinking, understanding, and applying the word. Mo na meditation. Kasi naman yung pagkaintindi sa meditation, basa lang. Dili, ang meditation mga igsoon, gihuna-huna nimo imong gibasa. Gisabot nimo imong gibasa. Kaya human na nasabtan nimo imong gibasa, imuhang giaplikar sa imuhang kinabuhi. Amen. Kunya karon, pangutanon ta mo, unsa may tawag ninyo ng mga Kristiyan nga daw gabasag Bible, daw ga pamila sa pool sa wali may ilang wag bago ang kinabuhi. Amen. Kana sila nga klase nga Kristohanon, ayaw magkalain kung ikaw ni naiguhawa o wako kay pero isa ka. Pero kung naigo ka ni may gala paminaw, mao na silang klase nga mga Kristohanon nga tigpaminaw lang pero di tiguhat. Amen. Si James nagsulti, be a doer, not just hearer. Amen. Kung na-meditate nimo ang pulong sa Diyos. Kaya naman, paminaw mo. Tanawa ko yung may gala. Pag imong i-meditate ang pulong sa Diyos, naipadayag ang Ginoo sa imo nga iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Amen. Ano ba ninyo? Wa kay balo sa kabubuton sa Ginoo kasi imong tagasimba. Wa magka-meditate sa pulong sa Diyos. Amen. 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 Mo na nga mag-meditate aron nga ipadayag niya, masaya na nimo, unya matagaan ka ug kaalam sa Ginoo para sa matag desisyon nimo. Ang uban nato diri palpak kay itong mga desisyon mga igsoon. Usahay man no kanang tagaan tag kanang kuan sitwasyon sa Ginoo and then desisyonan biya nato na. Ang uban nato di kay wa man ga-meditate sa pulong sa Dios. Yung sa nakita mo, napantol. Amen. Mauna.
Nansay kita, inon to sa Ginoo, gaba. Gahi katulog. Amen. Amen. Namaminaw. Mo ba na may mo ba na kana kung gisulti bitaw nga mga baba, mo na ginasulti sa mga pamilya pero nabi na sa Biblia na. Amen. Mabot pa sa bot kung naay mga kalistanan na nga matubang mo sa imong kinabuhi, katawaan ka na lang sa Ginoo. Amen. Kaya naman, girefuse man nimo ang iyang pulong. Amen. Gusto niyo basahon nato kadali? Kanang sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Ang Bible ang sulti sa ato may ila, Proverbs chapter 1. Dali lang ha. Tanawan niyo dahil sa verse number 23. Turn you at my reproof. Basta ako nalibasa. Apas lang mo kung akong kabot dira. Proverbs chapter 1 verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. Unsa man na ang iyang pulong, iyang iyabo, ang iyang espiritu, iyang pulong sa atua. I will make known, tanawa, my words in connection sa spirit, iyan ang pulong. I will make known my words unto you. Tanawa ang gingon sa Ginoo. Because I have called and ye refuse. I have stretched out my hand, pero way tao nga ning tagad. 25. But ye have set at naught all my counsel, inyong gibaliwala ang tanan akong mga tambag, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Ngano? For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Katawan ka na lagi sa Ginoo. Amen. Amen. Muna ikaw nga, nakadungog ka ron sa puno sa Diyos, pamatin yun. Amen. Kaya kung naay bunga sa imong binuhatan may gana nga palpa, paminaw, at tubangon na imong konsekwensya na, pero ayaw pag-expect, tabangan ka sa Ginoo. Amen. O pangitag tabang sa mga tao, may mga tao, pwede mo tabang sa imo sa makadyot ka panahon. Pero kung mahurot na ilang tabang may gana, kinsay mo tabang nimo, di na makatabangan sa Ginoo. Amen. Hello? Sunod, respond, number 4, respond to the word obediently. Respond to the word obediently. Tumana ang pulong na kinasingkasing nga pagtuman. Dili ka na patik-atik lang ang sa altar. Amen. Amen. Kaya na-bless ka sa mensahe na sabta ni mong giwali sa pastor ng ingala. So, ni kagata, niluhod ka. Ingon na kay daw, maghimo kag decision sa imong kinabuhi. Unta, kinasingkasing na nga imong ginabuhat ni mong kaigsoon. Amen. Gets ba na to? Hello? Amen. Reading and knowing the Bible is not enough. We must obey it. Amen ba? Amen. Dapat tumanong yun na to. Pwede mo tanaw sa man daw pulos mga igala na imong nadunggang nakatunali sa pulong sa Diyos dili sa simbahan mga igala. Na inigawas nimo niya kung magtrabaho ka, magswela ka, o nakakasa kang lugar mga igala, matubang ka mga tao, nakatubang ng sitwasyon mga igala. Kunya dili mo gamiton unsay nakatunali mo sa pulong sa Diyos. Dili simbahan. Di ba? Respond to the word obediently. Kinasing-kasing. Nadyo'y deep desire ba? Sa imong kinabuhi ba nga, ikaw Diyos mo, musunod yun ka sa Ginoo. Amen? Amen. Pwede mo tana, kung magunit kang mapa, hindi mo sundo na yung mapa. Kasi may tabo. Nakay mapa. Kaya nga ito ka lugar, nga di mo kabisado. So nakay mapa. Kaya panalita may gana, mapa. Dagang kang mapa, kung asa makita ang goal. Nana, uy, natiri, nana. Dagang kang mapa. Di mo sundo ng mapa. Makita ni mo? Di mo makita mga igsoon. Mawala ka pa. Amen. So, ang pulong sa Diyos lagi, mapa lagi na, gamitan nyo na. That's why we have obey. Because obedience is the key to guidance. Amen. Amen? Amen. Paminaw, ang pastor, gigamit na niya sa Ginoo. Tool naman ko, instrumentora ko, ha? Ang Bible po, tool po niya sa Ginoo. Ang Holy Spirit, tool po na, instrument po niya sa Ginoo. Tulog, gigamit sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang Holy Spirit nasa imuha. Ang pulong sa Diyos, ihatag niya. Ang
pastor gamito niya para mutulong wali sa imo sa iyang pulong may gala. Asa pa kana? Usa pa may kulang gihatod sa Ginoo sa imo mga igsoon? Ang imuha na lang dira ba no? Ang party mo, obey na lang ka. Amen. Mao na siya may gala ang susi aron matultulan nimo ang tama nga direction sa imong kinabuhi. Amen. Amen ba? Sunod, katapusan may gala, rely on the Holy Spirit constantly. Salig ka nunay sa balang Espiritu. Amen. Pagluwas ka, nabi kay Holy Spirit. Nanadya ka puyo sa imuha. Nana sa imuha. Active pa siya? O imo siyang ipahilom? Hindi ka na paminaw. Kung ikaw ka nunay magtungan, kung imo ka galing ka na imo ginapaminaw, di mo saba ang Holy Spirit. Di siya mulihok. Di siya Amen. bubuhat sa iyang trabaho niya. Pwede mong tana, galihok pa ang Holy Spirit sa isang kinabuhi. Active ba siya? Amen. Active ba yun? Ako sa may bunga na nakita ka rin sa imong kinabuhi mga igsoon, mamayo bang buhat? Pamina, kung dili maayo mga buhat na nakita sa imong kinabuhi, buhat pasabot may galawa, ning lihok ang Holy Spirit. Kaya nga naman, ikaw ang sabaan, dili ang Holy Spirit ang imong gipadala sa imong kinabuhi. Amen. Ikaw ang gadiktar sa imong kaugalingon imong paning may gala, dili ang Holy Spirit. Paminaw may gala. Ang pulong sa Dios o ang Holy Spirit, partner na sila. Nasabtan ninyo? Amen. So para mapulpila ila katuyuan, mugamit ang Dios o pastor, muwali, mutudlo, muhatag instruction, aron mapadayag ang pulong sa Dios, suportahan sa balang Espiritu. Kaya ang Holy Spirit, author na siya sa pulong sa Dios. Amen. Ikaw, naminaw ka, nadunggan ni mo may gana, o karon, ikaw ang mo desisyon, kung saan mo obey ka o dili. Gets niyo? Amen. Gusto ba mo ka magmahay sa kadugayo? Dili. Gusto ba ta magmahay o dili? Gusto ba ta magbasod sa katapusan? Dili. So, importante mahigala nga ato ang paminaw ng puno sa Dios, dawato nato, ikinabuhi nato. Amen. Amen ba? Last ka lang ni siya nga verse mahigala. I-open yung mga Bible mahigala. Proverbs chapter 5. Okay, mo yung mingon mahigala sa pulong sa Dios. Proverbs chapter 5, o niya, versikulo, tanangin nyo in verse number 11. Okay? Now, before na magbasa sa verse 11, tanawin may unsa ang giingon may gala sa hari diya sa iyang anak, si Solomon. Unsa iyang giingon sa iyang anak? Verse 1, my son, attend unto my wisdom. Unsang wisdom? Pulong sa Dios. Amen? Amen. Attend unto my wisdom and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion and that thy lips may keep knowledge. Ambak na, versikulo 11. Aron dili bitaw ta mga igala ba mapandol, magbasol tanawa. Kay kung kita may gala mo refuse ta sa pagpaminaw o ako may gala isalikway ang pulong sa Dios, tanawa gimanduan mata dire versikulo 7. Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Amen. Amen. Kay kung dili, tanawa verse 11, and thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, and say, magkaingon ka, no, sa unang katapusan, how have I hated instruction, and my heart despised reproof, and have not obeyed the voice of my teacher, nor inclined my ear to them that instructed me. Nasabtan niyo? Amen. Gusto ba kang mag-mourn sa katapusan? Kasabot mo ng mourn ka ng morning, mga yala, ginagamit na pag naitao, mamatay. Mag-mourn sila, masubok sila. Bisa may galaway, mamatay sa iyo may gala, pag imusupa ko ng pulong sa Diyos, mahulog ka sa sala may gala, tungod sa imuhang pag-refuse sa pagpaminaw o pagdawat o sa pagtuman sa pulong sa Diyos. The Bible says, you will mourn at the last. Amen. Amen ba? Amen ba? Amen. Busa, respond to the word and rely on the Holy Spirit concept. Paminawan ninyo ang Holy Spirit, naman na ang Holy Spirit sa inyo, ha, itoon. Ayaw ninyo siya may gala ka ng
pugni o sa iyang gusto buhaton sa imong kinabuhi. Amen ba? Amen. Amen. So on, in conclusion, if we want our life to be guided by God's Word, we must read it every day. We must receive it with humility. We must reflect on it with meditation. We must respond to it with obedience. And we must rely on the Spirit for understanding. Last verse, Psalms 32 verse 8. Psalms 32 verse 8. Kanya mag-ampo na ta mga higala. Psalms 32 in verse number 8. Ang pulong sa Diyos, nagingon mga higala, diri sa ato ang tanan. Kung saan gingon sa Ginoo diri sa ato, ang gingon sa Ginoo sa ato mga higala, tanawan ninyo ang pulong sa Diyos. Paminawan ninyo, nagingon ang Ginoo, I will instruct thee and teach thee in the way. Kung saan pulong ka sa Ginoo, instructionan ka niya, tagakan niya instruction niya, tuduan ka niya, diha sa dalan. Amen. Okay? Unya, ang saman, diha sa dalan na imuhang adtuan or lakwan, I will guide thee with mine eye. Amen ba? Amen. So, sa laktod na pagka-istorya may gala, wag yung data pasagdi sa Ginoo. Amen. Ginaubanan yung data sa Ginoo. Kaso lang, gina-ignore na to ang Ginoo, o ganyan pulong. Wala na to ginapaminaw, gina-refuse sa mga, kita magod po sa mga tao nang butay, gusto po sa itong kaugalingon kung nga buhaton. Amen. Amen. Nya abi na to tama, abi na to maayo di ay mga higala. Ay kung kanay mong buhaton sundo may higala, imuhang unod, imuhang kasing-kasing may higala, unsay may hitabo, you will burn at the last. Mas maay na maminaw ka sa pulong sa Dios, sundo nimo unya i-apply nimo may higala. And ikaw ihatod ka sa Ginoo sa maayo nga lugar. Amen. Amina ba tayo? Amen. So, church members, mga young people, ayaw mo pag-una-una, nakamo, mga maayo na gid kayo mo. Way maayo na to dire, gawas sa Ginoo. Amen. Okay? Musalig ta sa iya may garay. Duko to mga ulip yun nato mga mata. Isang kita sa mga video na, di ta mag-una-una nga. Di ko pasabot kita mga idara na ta nga, mura na po ta, pareha ka bright sa Ginoo. Dili. Kitang tanan may gala, kinahalan pa ta, kinahalan pa ta magkatun. Daghan pa ta mga butang nga dapat makatunan sa atong kinabuhi. Importante kayo nga dependent ta kanunay sa Ginoo para sa atong kinabuhi may gala. Ayaw ibaliwala ang iyang pulong kay tool na nga gamiton sa Ginoo para giyahan kanya, tabangan kanya diha sa imong dalan nga imong ginalakwan nimo.